ko sa tunay na buhay, tungkol sa mga taong nawala ang kulay ng buhay. Kinitil, pinatay kanya sarili, hinimlay, yun ang naging sagot sa mga problema niyang taglay. Gaya ni Paul Ferrer, isang negosyating napakayaman na sa kanya na lahat halos lunod sa kayamanan. Negosyo, alahas, pera at babae, magagandang sasakyan, laman ng gimmick ang sakali. Mga luwi na kukuha ng walang kahirap-hirap, basta't kanyang ginusto makukuha sa isang iglap. Ngunit dumating ang isang dilubyong di inaasahan, dinapuan na sakit, lumala kanyang karamdaman. Humina ang loob dahil wala na raw pag-asa. Ang buhay niyang tinataglay ay tinaningan na dahil sa sobrang panlulumo. Tinapos ang sarili, tinutok ang baril, sabay putok sa kanyang sarili. Bakit mo kinikita ang sariling buhay mo? Nagsalang nagiging sagot sa mga problema mo. Ito ay istorya ni Ellen at kanya namang kasintahan na kung titignan sila'y lubos namang nagmamahalan, na parang walang problema, masaya na magkasama. Halos araw-araw ang mundo ay parang kanila, na kahit bata pa sila at nasa mura pang edad, hindi na niya iniinda ano mang maging posibilidad. Basta't mahal niya si Alfredo, lahat ibibigay kahit ang kanyang katawan ay handa na niyang ialay. Hanggang sa dumating ang araw na siya'y nabuntis, hindi na niya malihim at hindi na ito matiis. Kanyang sinabi kay Alfredo na siya'y nagdadalang tao. Kinagulat ni Alfredo, sabi niya bata pa tayo, di pa ako handang maging ama na may panalagutan. Marami pa akong pangarap, malabo niyang kasagutan. Gumuho ang mundo ni Ellen sa kahihiyan, kaya paglason sa sarili ang kanyang hinantungan. Bakit mo kinikita ang sariling buhay mo? Nagsalang nagiging sagot sa mga problema mo. Tungkol naman ito kay Mateo, isang anak na mapagmahal sa kanyang magulang. Siya'y sumusunod ng walang angal, na kahit binububog sa maliit na kasalanan. Isang pagkakamali laging sinasaktan ng kanyang ama, at inalatay tumatatak sa kanyang katawan. Lagi nang dumadanas ng hirap, hanggang sa maisip niyang kumuha ng papel, isulat ang huling habilin upang hirap ay matigil. Aking ama, aking ina, ako po'y patawarin sa aking nagawa. Di ko na po to kayang kayanin ang sakit ng pananakit na ginagawa niyo sa'kin. Mahal ko po kayo, bakit kayo ganyan sa akin? Aking ama, aking ina, kahit ako'y ampun niyo lang, minahal ko kayo bilang aking isang magulang. Ako ay lalayo na upang di kayo magalit. Ang aking katawan pakibaba mula sa lubid. Bakit mo kinikita ang sariling